Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 8 pulis na sangkot sa hulidap sa mga negosyanteng Chinese, sinampahan na ng patong-patong na kaso. Loose firearms sa Paglat, Maguindanao del Sur, isinuko sa AFP. 17 arestadong Pilipino sa Qatar, pinalaya na. Mga kasong isinampa, ibinasura. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Sinampahan na ng patong-patong na kaso ang 8 pulis mula sa Eastern Police District o EPD, kaugnay ng hindi otorisadong pagkakaaresto sa Chinese nationals sa Las Piñas City noong nakaraang linggo. Nahaharap sa mga kasong robbery, unlawful arrest, kidnapping at serious illegal detention ang 8 pulis na kasalukuyang nasa Las Piñas Detention Facility. Kasunod nito, binuwag na ang buong District Special Operations Unit o DSOU ng EPD. Nauna na ring sinibak ang hepe ng EPD habang pinaghahanap pa ang EPD DSOU Chief at ilan pang natitirang pulis na hindi pa rin nagre-report sa opisina ayon sa NCRPO. Ang mga nasabing pulis ay sangkot sa alegasyon ng extortion at grave misconduct dahil sa umano'y pagtangay sa mga ari-arian ng 2 negosyanteng Chinese sa isang operasyon, kabilang ang Rolex gold bars at mga alahas nito. Sa pagtutok ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa kampanya laban sa iligal na armas, pinamunuan ni Colonel Ronel Manalo, acting commander ng 1st Mechanized Infantry Brigade, ang formal na pagsasurrender ng mga ito noong isang linggo. Naganap ang turnover ceremony sa training center sa Barangay Poblacion, Paglat at dinaluhan ng LGU, PNP, AFP at mga kinatawan mula sa iba pang ahensya. Ang hakbang na ito ay isang mahalagang bahagi ng pagsuporta sa disarmament at seguridad na nag-aambag sa pagpapababa ng mga banta sa armas at pagpapalakas ng kaayusan sa rehiyon. Ang 1st Mechanized Brigade ay patuloy sa kanilang misyon na magpatupad ng mga hakbang sa seguridad at magtaguyod ng mga inisyatibo para sa kapayapaan sa kanilang nasasakupan. Pinalaya na ang 17 overseas Filipino workers o OFWs dahil sa pakikilahok sa isang hindi otorisadong rally bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa anunsyo ng Malacanang nitong Lunes. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ibinalita ni Qatari Ambassador to the Philippines Ahmed Saad Nasser Abdullah Al-Humidi ang positibong update kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ani Castro, ayon kay Ambassador Al-Humidi, pinalaya na ang 17 OFWs at ibinasura na rin ang mga kasong isinampa laban sa kanila. Ang OFWs, 12 lalaki at 5 babae, ay inaresto matapos sumama sa kilos protesta na nagpapahayag ng suporta para kay Duterte. Nakasalukuyang nasa kustodiya ng International Criminal Court o ICC para harapin ang kasong crimes against humanity. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.